Ang pagiging kasambahay ay isa sa pinakamahirap na trabaho, ngunit mababa lamang ang kanilang sweldo. Sa ibang bansa, ang isang kasambahay ay maaaring maglinis ng 5 o higit pang bahay sa loob ng isang araw, dahil kada oras ng serbisyo nila ang binabayaran. Ngunit, sa ibang bansa naman tulad sa Pilipinas, kadalasang nakatira ang kasambahay sa kanilang amo, kung kaya't ang oras ng kanilang trabaho ay nakadepende sa mga gawain o utos ng kanilang amo. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng isang babae na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Ang pangyayaring ito ay naganap sa Cleveland, Ohio, ilang taon pa lang ang nakakaraan, kung saan naninirahan ng isang babae na nagngangalang Cara Simons. Si Cara ay 36 na taong gulang na at mag-isang itinataguyod ang kanyang 3 anak. Upang masuportahan ang kanilang mga pangangailangan, nagtrabaho siya bilang kasambahay sa Maid-Brite Cleaning Company. Ang maliit niyang kita sa araw-araw na trabaho, pinapagkasya niya sa kanilang mga gastusin. At dahil sapat lamang iyon, hindi niya na magawang mag-day off man lamang. Napakasipag at may dedikasyon talaga si Cara sa kanyang trabaho. Bukod pa roon, talagang isa siyang responsabling ina. Ang kanyang kita ay ibinibili niya ng grocery, damit at school supplies ng mga bata, pati na rin ang pambayad sa kanilang buwanang renta sa bahay, kuryente at tubig. Dahil sa pagod at stress na kanyang nararanasan bilang isang single mom, unti-unting naaapektuhan ang kanyang kalusugan. Minsan, kahit masama ang kanyang pakiramdam, pinipilit niya pa rin maghanap buhay para sa kanyang pamilya. Isang beses lang din siya nakapagpa-check up dahil iniisip niya na ang perang ibabayad niya sa ospital ay katumbas na ng ilang araw nilang pagkain. Ayon sa doktor na sumuri sa kanya, mayroon siyang ulcer. Gustuhin man ni Cara na magpagamot ay hindi niya ito magawa, dala na rin ang kanilang kahirapan. Sa kabila nga ng kanyang kalagayan, patuloy lamang siya sa kanyang pagtatrabaho. Ang kanyang boss na nagngangalang Mary Jo din ay napakabait. Nakikita niya ang sitwasyon ni Cara, kung kaya't nais niya sana itong matulungan. Ngunit ang magagawa niya lamang para dito ay palaging ipadala si Cara sa mga house calls upang kahit papaano ay lumaki ang kita nito. Kahit dinagdagan pa ng kumpanya ang kanyang sweldo, kulang at kulang pa rin ito sa pamilya ni Cara dahil sa dami ng mga gastusin at dapat bayaran. Hanggang sa isang araw, ipinadala si Cara ng kanyang boss upang linisin ang bahay ng isang importanteng kliyente na naninirahan sa Cleveland Heights. Kaagad namang naghanda si Cara. Ilang taon na siyang nagtatrabaho sa kumpanya, kaya naman alam ng kanyang boss na siya ang dapat pagkatiwalaan upang linisin ang bahay ng kanilang special client. Nang makarating na si Cara sa nasabing bahay upang maglinis, bumungad sa kanya ang babae na nagpakilalang Madeline. Ayon rito, malinis na raw ang bahay. Ngunit marami pang dapat asikasuhin dahil magkakaroon ng party kinagabihan para sa may-ari noon. May kaunting pagtataka naman si Cara dahil noon lamang siya pumunta sa isang bahay para maglinis. Ngunit iba pala ang ipapagawa sa kanya. Pero kahit may tanong sa kanyang isipan, pinili niya na lamang sumunod sa mga sasabihin nito dahil iniisip niya na parte iyon ng kanyang trabaho. Una siyang dinala ni Madeline sa kusina at doon nakilala niya si Manny Slomovitz, ang internationally renowned chef na kinuha raw nila para magluto sa gaganaping party. Kaagad namang sinabi ni Madeline na hindi raw dinala si Cara sa kusina upang maghugas. Bagkus, naroon siya upang tikman ang mga pagkaing ihahanda ni Chef Manny. Hindi alam ni Cara kung qualified pa siyang gawin ang bagay na iyon, ngunit hindi naman siya makatanggi kaya umupo na lamang siya habang hinihintay na maluto ang mga pagkain. Doong tanungin siya kung ano ang kanyang paboritong pagkain, sinabi niya na spaghetti ang kanyang paborito dahil ito ang gusto ng kanyang 3 anak. Sinabi naman ng chef
na ang kanyang mga lulutuin raw ay medyo may kamahalan kumpara sa spaghetti. Hindi naman makapaniwala si Kara nang makita kung ano ang inihain sa kanya. At lalo pang nanlaki ang kanyang mga mata nang malaman ang presyo noon. Ilan sa mga ito ang Tristan lobster na nagmula pa sa South Africa. Nagkakahalaga ang isa nito ng $400 to $500 o halos 20,000 piso. Hindi naging komportable si Kara na tinitikman niya ang ganoon kamahal na pagkain. Samantalang naroon siya upang maglinis. Habang kumakain si Kara, nasambit niya na sana raw kasama niya roon ang kanyang mga anak. Iyon daw ang pinakamasarap na pagkain na kanyang natikman sa buong buhay niya. Bilang isang ina, palagi niya raw binabudget ang pagkain, kaya siya ang nagluluto para makatipid. Ilang sandali pa, biglang may nag-doorbell. Kaagad na tumayo si Kara upang buksan iyon. Pumasok ang dalawang lalaki na may daladalang massage table. Sinabi ni Madeline kay Kara na magkakaroon daw ng massage station sa gaganaping party. Matapos iset up ng dalawang lalaki ang massage chair, ipinaliwanag nila na kinakailangan raw nilang magkaroon ng practice session para hindi mag-cramps ang kanilang mga kamay. Sinabi ni Madeline na busy siya kaya kung pwede, si Kara na lang muna ang umupo roon para imasahe. Dahil sa palagi ang paglilinis, hindi maiwasang sumakit ang katawan ni Kara. Kaya naman, masaya siya dahil kahit papaano ay marerelax ang kanyang katawan. Subalit, patuloy ang pagtataka ni Kara kung bakit ganoon ang mga nangyayari. Hindi niya naman daw birthday pero bakit ganoon ang kanyang nararamdaman. Sinabi naman ni Madeline na masasagot rin ang kanyang mga katanungan. Mayroon pa raw siyang ipapagawa rito kaya pagkatapos nila roon ay sumunod na siya sa master's bedroom na nasa second floor. Nang makapasok si Kara sa kwarto, naroon ang mga damit at alahas sa kama. Pero hindi siya naroon upang ayusin ang mga iyon. Sinabi ni Madeline na itatapon niya o kaya naman ay ipapamigay ang mga iyon. Kaya kung mayroon daw siyang gusto, pwede niya na iyong kunin. Tuwang-tuwa naman si Kara dahil palagi niyang suot ang kanyang uniforme. Palagi niya kasing binibilhan ng damit ang kanyang mga anak, samantalang siya ay nagtsatsaga sa mga luma niyang damit. Ilang sandali pa, muli na namang tumunog ang doorbell at sa ikalawang pagkakataon, si Kara ang nagbukas nito. Pumasok ang isang lalaki na may daladalang malaking kahon. Inutusan naman siya ni Madeline na buksan ang mga iyon dahil may tinatapos pa raw siya. Sumunod naman si Kara. Marahan niyang binuksan ang kahon at nang makita niya ang laman noon ay laking gulat niya dahil pamilyar ang mga ito. Muling bumalik ang lalaki. May daladala ulit itong malaking kahon at nang buksan niya ito, gamit niya pa rin ang laman noon. Nagtataka siya kung bakit napunta ang mga sarili niyang gamit sa bahay na iyon. Kaya naman, tinanong niya ang lalaki kung bakit naroon ang kanyang mga gamit. Sinabi nitong napag-utusan lamang daw sila na dalhin iyon sa bahay ni Mrs. Simons. Lalong naguluhan si Kara dahil baka nagkamali lamang daw ito. Ilang sandali pa, narinig nila ang boses ni Madeline. Sinabi nitong hindi raw nagkamali ang lalaki dahil ang totoo, si Mrs. Simons ang may-ari ng bahay na iyon. Ipinaliwanag naman ni Kara na hindi siya ang nagmamay-ari ng bahay dahil isa lamang siyang tagalinis. Dahil sa mga pangyayari, niyaya ng lalaki si Kara sa labas ng bahay upang makita raw ang iba pang laman ng truck. At doon nga ay isa-isang bumaba ang kanyang mga anak at kapatid na babae upang sorpresahin siya. Napakasiya ni Kara noong mga sandaling iyon. Ngunit, hindi niya maiwasang maitanong kung bakit naroon ang kanilang mga gamit. Bigla namang tinanggal ng delivery man ang kanyang sombrero at nagpakilala itong Greg Benson, isang aktor at host ng isang TV show. Sinabi niya rin na si Madeline ay isang actress. Ginawa nila iyon upang masorpresa si Kara. Naroon din ang kanyang boss na nagpadala ng mensahe sa Prank It Forward. At dahil na-inspire sila sa kwento ni Kara, kaya ito ang napili nilang bigyan ng regalo.
Noong sabihin nila na ang bahay na iyon ay pag-aari na ni Kara, tuloy-tuloy na pumatak ang kanyang luha dahil sa sobrang kasiyahan. Hindi pa roon natatapos ang lahat dahil pinagkalooban nila si Kara na makapagbakasyon sa Mexico upang makapag-relax kasama ang kanyang kapatid. Napakasaya ni Kara sa biyayang kanyang natanggap. Hindi niya na kailangan pang isipin ang pambayad sa buwan ng renta. Sinabi naman ng kanyang boss na karapat-dapat lamang na matanggap niya ang ganoong klase ng regalo dahil sa dami ng kanyang naging sakripisyo. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga mabubuting bagay na ating ginagawa ay siguradong masusuklian rin. Anumang hirap at pagod ang ating pinagdaraanan, siguradong sa huli magbubunga rin ang lahat ng ito. Basta huwag lamang tayong mawawala ng pag-asa. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.